kapal ng semento ay tama, maayos naman siguro naman yun. Ano? Pero oras na sinabi, semento, pagkatapos inaspalto. Di ba? Iba na ganun eh. Pagkatapos yung, meron ako naalala nung araw na isa nga palang kinestyon namin, talagang nagkagulo yun, pinabawi namin yung pondo ron eh. Ano tawag doon sa gilid ng, inaayos yung gilid ng kalsada? Road widening? Road widening ba yun? No? Hindi, no. Merong road widening eh. Merong road, parang road widening. Ano? Walang road eh. Sidewalk? Hindi. Road widening ang nakalagay ito sa ano eh. Pero walang road? Walang road eh. Hindi ba dapat yung road muna? May widen pero walang road. Wala. Yung drainage, dredging, flood control, at saka yung slope protection. Naku. Really? Grabe. Yan. Yung isa sinasabi ko. Ito, na-curious ako. Di ba nandun naman kayo sa SONA, hindi po ba? Umattend kayo na SONA, di ba? Kasi nung binanggit ng Pangulo, actually, that was one of the most important pronouncements that he made. No? Yung sabi niya, mahiya naman kayo. Talagang aminado siya anti din ng corruption sa flood control. Nung pinapanood ko kasi yung SONA, nagpalakpakan yung mga congressman, pati iba mga senador, no? Iba tumayo pa. Parang tumakbo sa isip ko, no? I don't know whether you agree with me. Sabi ko, parang ang dami ipokrito dito, no? Kasi, paano ba lumobo yung mga proyekto na yan? Di ba dahil din sa inyo? So, ba't parang bigla naging anti-corruption lahat, no? Nagkatingin na nga kami ni Senator Lacson, eh. Anong pinag-usapan nyo? Nagkatinginan lang kami. Pero ang maganda, pagbaba ng presidente. Yun ang hindi nakita ng media at hindi narinig ng ibang tao. Ano? Yung kaming dalawa ni Senator Lacson, dinadaanan niya. The president made a wink. I understand what he meant. Kasi kauusap lang namin 3 days before, kasusumbong ko na sa kanya yung mga nangyari. So, naintindihan ko yung wink niya na yun. Pagkatapos ang asabanat niya kay Senator Lacson, parang malakas ang palakpak mo, ha? Sabi niya. Ibig sabihin, alam niya na natuwa kami doon sa sinabi niya. Kasi alam niya totoo naman yun. Aaminin ko naman. Kung hindi magalit na yung magagalit. Nagsumbong naman talaga ako sa kanya. Pero dito, Tito Sen, ang laki ng babanggain nyo rito, pati ng presidente, kahit presidente siya. Kasi kongreso. Tapos sinabi niya, pag hindi align doon sa NEP, sa NEP, yung inyong ipapasang budget, hindi ko aprubahan yan. Mapapanindigan kaya ng Pangulo yun. Kalaban niya rito, ilang daang mga kongresista, pati mga senador. Paninindigan niya yun at may kakampi siya. Pagdating siya sa party na yan, kakampi niya kami. Meron siguro namang mga kasama kami na kakampi rin sa amin. Kakampi niya kami. At saka ako at this point, sinasabi mo maraming babanggain, baka kami, pag initan kami, babanatan kami ng mga baser, ng mga troll, ng mga kung sino-sino. I actually don't even care anymore. Bakit? Yun ang masarap ng matanda ka na pala at matanda ka na rin sa politika. Wala na akong dapat tanawin na utang ng loob ng kahit kanino. So kahit sino masagasaan namin doon, kami kasi na to. Basta gusto namin tumino ang takbo ng bansa. Gusto namin tumino ang takbo ng mapatino ang reputasyon ng Senado. So kahit kami magkabaon-baon dito, kami batuhin at patayin ng kung sino, wala kami pakialam na. At this point of our lives, nakita na namin lahat ito. Patinuin natin to. Hindi pa pwedeng ganyan. Matatakot kang banggain kung mabibigat yung mababangga mo. Nga po, actually, seriously, kailangan na talagang reformahin yung budget process, no? Kasi walang mangyayari sa bansa natin pag nananatili tayong ganito, tapos ang hudikatura, ganyan. Pagkatapos ang kongreso, ganyan. Wala na, forever lang mahirap yung mahirap pagka ganyan.
papalit-palit lang yan eh. Kaya nga nung isang araw, nung nag-uusap-usap din kami, sabi ko, mag-iingat tayo sa mga ginagawa natin, mag-iingat tayo sa mga desisyon natin. Dapat siguro maisip din ng mga ibang nasa hudikatura. Hindi araw-araw ikaw nakaupo dyan. Ano? Baka dumating ang araw, magamit sa iyo yan. Or gagamitin mo, hindi mo magamit ngayon dahil sa ginawa mong desisyon ng araw. Di ba? Parang ano yan eh. Yung kasabihan niyan eh, na natutunan ko sa mga matatanda ng araw eh. Sabi nila, pag dumating ang mga ambaha, ang mga isda kakainin ng mga langgam. Pag nawala yung baha, yung langgam kakainin ng isda. Ganyan lang yan eh. Kaya mag-ingat sila. Mahiya naman sila. Tama si Presidente. Okay. Pagdating po rito sa reforma, no, sinusulong niya yung open bike.